Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, kabayan. Sagittarius, this reading is for you. Para ito sa July 1 to July 7, 2024. Ano ang mga kaganapang naghihintay para sa atin? Tingnan natin. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba na puso ninyong mga comments and lahat kayo is resonate. Pip-comment na mga kabayan ng yung energies na iba dyan, pati pangalan nyo, binabasa ko, makukulay yung energy nyo, makaresonate na kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto po na energy nyo lang talaga ang gusto nyo makuha natin, nasa baba po ng video na to, how to contact me, all the details po sa personal reading, nasa baba po ng video na to. This is a general reading, kabayan Sagittarius. Kuhanin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman para sayo. Maaring ito is a vice versa. Maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, o mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan po natin ang ating isipan. Tandaan nyo, hindi nyo po ito personal reading. No? Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers, or sa business. Sagittarius in July 1 to 7, 2024. Please show me. Sagittarius. Show me. Tandaan nyo, hindi nyo to personal reading. Madami po kayong energy sa mundong ito. Okay? Palasahin uli natin. Sagittarius, July 1 to July 7, 2024. Please show me. Show me. Okay. Sa nakita ko dito, may mga pagsasaayos. May magbubukas na bagong pintuan para sa'yo. Or there's an opportunity. No? Sa nakita ko dito. May mga gagawin ata kayo. Kaso, may mga option or may mga pinagpipilian. No? Sa nakita ko dito. Sa iba dito, in the past, nagkaroon ng third party. Or sa iba naman, nagkaroon ng mga option when it comes to trabaho, business, pagkakaperahan, mga ganyan. Nagkaroon ng mga choices. Pinakaano sa ano. Iba dito, mayroon daw na new love. Ako nakikita. May makikilala kang bagong pag-ibig. Or sa iba dito, may magaganap na good news sa buhay mo. Tingnan nga natin. Hindi nakita ko. Iba dito, maaari magtayo kayo ng sarili nyong business, ano? Oo, may bagong business, trabaho, work, pagkakaperahan, kinasisiyang gagawin. Ang nakita ko ito. Iba dito, meron ng decisions in life na mas uunahin na nila yung sarili nila, yung mga mahal nila sa buhay, o yung anak nila. Oh, ibig sabihin, titignan ko ha. Titignan ko pa rin. May makikita-kita ata na ano. May makikita-kita ata na mga mahal sa buhay, ano, sa nakita ko dito. Malalapit sa puso. Hindi ko alam kung may birthday, may kasiyahan, ako nakikita. Makakaramdam ka raw ng ano ng fulfillment, saya, basta overflow of emotion ng as in masaya yung energy ang nakita ko doon. Sino natin yung ano ni ate. Okay, sa nakikita ko sa'yo dito, yes, you're looking to the future, no? Sa nakita ko dito, when it comes sa family mo,
sa mga mahal mo sa buhay, na handun yung suporta mo, handun yung advice mo, handun ka sa kanila, no? To support. Handito you're the person din naman talaga na matalino. As in, matalino talaga kayo, Sagittarius. Makakaramdam ka na daw ng kalayaan, may transformation, may mga mangyaring pagbabago. Sa iba dito, siguro may mga madi-discover kayo when it comes to yourself, o kaya may malalaman kayong revelation, o maaring in the past may nalaman na kayong katotohanan. Nakikita ko rin dito na may hinihintay kayo. Iba dito may hinihintay na resulta. Or may hinihintay kayo na makipag-usap sa inyo. Yung iba dito, meron daw kayong gustong gawin. May gusto kayong gawin, maybe this is a project, trabaho, or may gusto kang kausapin, or may mga sitwasyon ako na idea na gusto mong umpisahan. Pero, ang nakikita ko dito, parang may mga progress or may mga ina-analyze or strategizing ako nakikita. Parang you're waiting, parang may iba dito may hinihintay na, kumbaga may pagpaplano. May hinihintay kayo na resulta, naghihintay kayo sa something. Halimbawa, naglagay kayo ng pera nyo sa stock, bumili kayo ng bahay at lupa, hinihintay nyo yung pag nagtaga yun, di ba, malaki ang pagbinenta yun. May mga ganun, may mga paghihintay, result ng, halimbawa, resulta sa exam, ganyan, resulta sa ganito, ganyan. Basta you're waiting. Yan, nakikita ko yung hard work mo, yung determination mo, at saka you are willing to wait patiently naman sa lahat ng bagay. Yan, may naghihintay, iba dito, naghihintay ng tamang direction sa buhay, to move on, or to make a new beginning sa buhay nila. Siguro nagkakaroon pa kayo ng situation na problema with it comes sa trabaho, sa money, ganyan. Nakikita ko rin dito na may tao ako nakikita na kailangan ata, or may tao o kailangan na mag-change ng pagkain ang nakikita ko. Yun ang nakita ko. Maybe ikaw or a part of the family ang nakikita ko dito. And then, when it comes sa trabaho, nakikita ko dito, parang may taong naiinis ka. Or may tao dito na naiinis sa'yo sa trabaho. Sakit pa ako. Yun ang nakikita ko. Tapos, hindi ko alam kung magkakapatid, magkakamag-anak, magkakatrabaho, magkakaibigan ang nakita ko dito. Basta malapit, basta involved siya sa'yo na parang hindi ko alam kung malaki o maliit itong may conflict. No? Yun na nakita ko. Diba dito may mga pinagtatalunan ata sa loob ng tahanan? O hindi kayo nagkakasundo-sundo? Tahanan man yan o trabaho o anong relasyon man yan. Yun, parang hindi kayo nagkakasundo-sundo. Hindi ko alam kung may nag-aaway with comes sa territorial, nagkakadepensahan, may taong defensive, may taong mataas ang ego, may agreement, may competition ako nakikita sa party sa life mo. May tension sa iba, may disagreement, may struggle, argument, battle. Parang gano'n nakikita ko sa iba. Ikuhanin nyo nagkakaroon ng lack of control, lack of cooperation dito. Ang gulo din ng isip mo, no, sa nakita ko. May tao na magulo yung isip. Sa nakita ko. Iba dito may problema sa financial, ano. May kakausap ata sa'yo. Oo, parang kakausapin mo or kakausapin ka ang nakikita ko dito. Tingnan ko. Sa iba naman dito, may nakikita ako na magkakaroon ng isang celebration, maybe, sa iba. Or magkikita-kita. May getting together ako nakikita. Maari ikaw, may pupuntahan kang kasal,
o kaya may pupuntahan, o kaya may imimit ka pero naguguluhan ka, hindi ka pa siguro makapag-decide kung gusto mo pumunta dito. Maaring ganon sa iba. Baka may punta kayong wedding, birthday, celebration or something, or pagkikita ko. Ano man yan. Ano nga, may nakita ko dito something na maybe family unity, reunion, parties, events, surprise, coming home. Sa iba, no, nakita ko ba aring ikaw, uuwi ka ng bansa, or may uuwi na galing probinsya, or ikaw ang pupunta ng probinsya. Parang ganun, basta may coming home ako nakikita dito. Guhugutin ko pa rin ha. Merong community or teamwork ako nakikita. Kasi, tingnan natin nga. Hintapas, may nawalang buhay, ano? O kaya, ang nakita ko dito, either may nawalang buhay, or may tao na nag-abandon sa'yo, o kaya may tao, or may sitwasyon na inabandonahan mo. Yun yung nakita ko. Mabilis ka mag-isip, tsaka hindi ka bias. Tinitingnan mo muna yung katotohanan bago ka magsalita, bago ka mag-aksyon. Yan nakikita ko sa iyo. Tsaka magaling kang makapag-communication. Yung iba dito is an older woman, mother, or a grandmother ha. Ang nakikita ko dito. Or maybe may sinusuportahan ka na na tao na ganun sa pamilya mo, no? Na very care ka and loving. Ganyan nakita ko, baka si nanay mo, kapatid mo, tita mo, 'di ba? O kaya kung ano man siya sa buhay mo. Sa nakikita ko sa ito, andito na yung lakas ng loob eh. Andito na yung strength. Andito na yung katapangan, lakas ng loob, tibay ng loob, nakikita ko dito. And nakita ko naman na nag-escape ka na sa situation or you need. Nakikita ko dito, mag-escape ka na sa situation na nasasaktan ka. Maaring may nalaman kang katotohanan sa iba dito, tapos parang nasaktan ka. O kaya meron kang situation when it comes sa iyong trabaho, business, kaperahan, o sa family mo man yan, kung ano man yan, nakikita ko dito, parang handun yung parang nakakaramdam ka ng frustration. Parang nagkakaroon ng self-imprisonment. Apart to the family, maybe this is the past, nagkaroon na may na-hospital, maybe this is the past sa iba. Na-confine, na-paralyze sa iba. May sitwasyon ako na nakikita na na-corner ka. Gusto mo ng transformation pero na-corner ka dito, parang nawawalan ka ng pag-asa, kaya ka siguro napoprostrate. Hindi ka masaya. Either relationship, trabaho, kabisnesan, kung ano man yan, family. You want to move. Parang may mga sitwasyon na pinagsisisihan mo. May mga sitwasyon na malungkot sa iba. May sitwasyon na parang you feel failure. Ganyan. Because of the disappointment. Sa nakikita ko dito. Tingnan nga natin. Kaya pwede ko malaman kay may nakulong ba? Oh! The devil! Look! Okay? Ibig sabihin, yun na nga. May stress. May mga inaalala ka? May lungkot? Kulang sa tulong? Hindi ko alam kung night shift ka or ka natutulog. May mga pag-aalala, depression, anxiety, iba dito nakapokus sa nakaraan, ano ito ba tayo? May sadness. You feel failure eh. Iba dito nananaginip. Madalas managinip. Iba dito may insomnia. Hindi ka nakakatulog eh. Iba dito, may migraine. Masakit ba ulo nyo? No?
nagkakaroon ng hopelessness o kawalan ng pag-asa. May mga sitwasyon ako na nakita na parang nararamdaman nyo, parang sukdul-sukdulan, lahat ng hirap, nidanas ko na, parang ganun sa nakita ko. I don't know kung this is the past or nangyayari ngayon sa iba. Mayroon tao na nakulong talaga sa nakikita ko. Maaring itong tao na to, ano siya, hindi ko alam kung may addiction siya, kasi may tao ko nakita palain maalak, sinungaling, mahilig sa sex, temptation, mahilig sa material, tao na hindi kaya may nag-a-addict. Yun ang nakita ko. Ikaw, nasa sitwasyon, iba dito nasa sitwasyon kayo ng buhay nyo ngayon na medyo trap kayo. Maari, tingnan ko kung dapas to ha. Iba dito dapas, yung iba dito nangyayari. Tingnan ko. Tapos na ba to? Para saan? Okay. Iba dito tapos na. Iba dito, ano na, okay na. Iba dito mangyayari pa lang sa inyo to ha. Talagang may talagang nagkaroon ng siguro. May nakulong siguro talaga. You're starting now a new beginning sa buhay mo, sa nakita ko dito. May mga desisyon na sa buhay na gusto mong gawin, sa nakita ko dito. Alam mo ang nakikita ko sa'yo, you are the person na kayang lahat. Kumbaga, you have a wisdom. Kumbaga, may karunungan ka. Alam mo sa sarili mo paano lalago. Alam mo sa sarili mo kung mga pamamaraan. Magaling ka sa ganon. Kumbaga, alam mo how to grow, alam mo how to manifest, alam mo how to take action. Kumbaga, may decisions in life akong nakikita sa'yo na gagawin mo na to make a new beginning sa buhay mo. Pero iba naguguluhan. Daming wishful thinking, no? Nandun na rin yung iba nakapokus sa sarili, nag-iipon ng pera, may gagawin na raw kayo na gusto nyo ikaysaya. Tingnan ko nga si may bagong pag-asa ako nakita sa'yo. Ang dami mo, may minamanifest ka. May minamanifest ka, hindi lang sa sarili mo actually. When it comes to your family. Sa mga mahal mo sa buhay, gagawin mo lang ang lahat para sa kanila. Ang bait naman ni Sagittarius. Grabe ha, sobra. Ikaw talaga yung wow. Parang andito ka sa situation, yung iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon na kahit kayo yung natatrap, kahit kayo yung nahihirapan, basta with it comes sa mga mahal sa buhay, gagawin yung lahat para sa kanila. Oh my God! Parang okay lang, kayo ang masaktan, basta sila okay sila. Basta sila masaya sila. Wow! Ang bait naman yung Sagittarius. God bless you, Sagittarius. Kaya ka pinagpapala Pero syempre, pinagbumaliktad, diba? Pinagpapala, pinagpapala, bumaliktad nga. Sabi, ganun, Okay, ibig sabihin, sa nakikita ko sa iba sa inyo, you have a positive destination sa buhay. Yan, oh God, who's this? May tao na disloyal. Tao, sarili niya lang iniisip niya. May tao dito na hindi siya stable. Parang nakadepende siya sa'yo. A part of the family. Yung mga pinag-uusapan when it comes to family and money. May tao na unfaithful, disloyal, unsupportive, walang pakialam. Kasi alam mo kung sino tong tao na to, kaya siya walang pakialam. Kasi alam niya na gagawin mo ang lahat. Alam niya na you have an ability to do anything
para sa pamilya, para sa kanya, para sa lahat. Ito, hindi ko alam kung sino tong tao na to sa nakikita ko dito. Pero para sa akin, this is a person na mahilig siyang dumikit sa mga tao na may kakayanan to support siya. Na kakayanan na suportahan siya. Hindi ko alam kung may trabaho siya or wala, pero nakikita ko sa kanya, hindi stable ang buhay niya. Hindi stable, as in hindi. Dumidepende talaga siya sa tao na mayroon. Sa tao na may mapapala siya. Ano siya, tao na hintay lang ng hintay. Tao na parang di ko alam kung tamad siya or sa tao na ano siya, gagamitin niya mahilig siya manggamit ng tao. Nakita ko nga sa kanya, yung iba dito, sa tingin ko, gold digger to. Kuhanin niyo kung ano yung sa inyo, pero yung nakita ko, matigas ang ulo, walang awa. Kasi kung may awa to, hindi magiging ganito ang ano niya. Hindi magiging ganito ang ugali niya kung may awa siya. Nakikita ko rin sa kanya either ikaw ang may pamilya o siya ang may pamilya. Tsaka marami siyang kausap. Or maybe ikaw, Sagittarius, ang maraming kausap. May corruption ako nakikita. Maaring yung iba sa inyo, siguro nasa workplace kayo na ang mga tao is mahilig mag-gamble. Or sandali, uhugutin ni ate ha. Siya ba ganun nakita ko? Marami nakapag-communicate sa inyo. Para sa inyo kasi nakita ko time is gold palagi no? Oh, okay. Para saan? Tapos, bakit puro pera to? Alam mo, hindi ko alam dalawa kasi itong nakikita ko. Hindi ko alam, mahal ka niya, pero mahal niya rin yung pera mo? Or mahal din niya yung pera ng iba? Parang ganun ang nakikita ko. Nakapokus siya sa pera. Mahalaga sa kanya is pera. Well, lahat naman tayo mahalaga ang pera. Alam ko naman yun. Pero itong tao na nakikita ko, malapit to sa puso mo Parang ikaw yung bigay ng bigay. Nagiging understanding ka dito sa tao na to. Ikaw yung tao na nagiging understanding dito sa tao na to. Parang give ka lang ng give, iniintindi mo lang siya, gano'n ang nakikita ko. Kung sino man tong tao na to, ikaw lang nakakaalam. Malapit to sa puso mo. Baka nga asawa mo to Baka nga boyfriend mo to. Basta malapit siya sa puso mo. Kung sino man ito, girlfriend mo, baka girlfriend mo to. Kung sino to, basta malapit siya sa puso mo. When it comes sa lahat ng bagay, ikaw yung give ng give. Sa relationship, ikaw lang din yung give ng give. Ikaw lang yung understand ng understand. Siguro, mahal mo kasi. I don't know. Nakita ko. Parang hindi yung iba na kasi you want to complete lang yung family. Pero, iba din dito, nakikita ko na maaring binibigyan mo siya ng pera o tinutulungan mo tong tao na to or ikaw ang nagsusupport dito sa tao na to. Yun na nakita ko. Tsaka, iba dito may charity, no? O nagiging charity na kayo nitong tao na to. Kung anong sitwasyon man ito, Diyos mayo marimar. Hindi nagiging equal ang lahat. Hindi naging equal. Kasi, ikaw lang yung give ng give. Iba dito mapagbigay ng regalo. Parang ikaw lang yung nagbabalance. Ikaw lang yung gusto mo lang ng togetherness. Yan. Nakita ko. May pagkikita. Maari may makikita din na malapit sa puso. Baka may date kayo or may makikita kayo na malapit sa puso. Yun na nakita ko. Nakikita ko naman sa inyo, Sagittarius, kayo yung tao na matulungin talaga kayo. Sobra. As long as kaya nyo tumulong, tutulong kayo. Tsaka yun nga, yung kahit maliit yung blessing na nakre-receive nyo, willing kayo at
gusto nyong i-share sa iba. Yun ang nakita ko to. Kaya, in that point, may pera na papasok sa'yo talaga. You're blessed. Blessed talaga. Hindi yung gratitude, ano. There's a prosperity. Ako nakikita. Thank you. Siguro, this is a time na rin na medyo busy ang iba, no? Busy yung iba. Nakita ko, busy yung iba. Pagod ka na? Nabigla ako dun sa nakita ko, Napapagod ka na, Sagittarius? Nakita ko may pagod na. Napapagod sa kakasori ng isa. Napapagod sa pagiging immature ng isa. Napapagod dahil sa siya na lang palagi sumusuporta, umiintindi. Nakakaawa naman kayo. Parang you feel incomplete. Parang may mga sitwasyon ako na nagtitiis kayo. Puro lungkot nangyari. Siguro this is a time na siguro hindi yung part na ang tagal-tagal mo na naghihintay na baka sakaling magbago, baka sakaling ganito, kasi palagi naman nagsusuri, pero ang tagal-tagal na, siguro pagod ka na rin. Kung ano man sitwasyon na to, you need to create. Kailangan mo maging wiser and stronger. Kailangan mong mag-move. Kailangan mo na pumunta sa calm water. Kailangan mo na, you need to let go. Whatever holding you back sa nakaraan, kailangan mo ma-overcome tong obstacle na to. No? You need to release all the baggage na nakakapagpabigat sa'yo, all the baggage na nakakapagpa-stop or nakakapagpa-slow sa'yo. No? Moving forward, leaving behind, and this is the time. Kasi nakikita ko dito, feeling mo parang ikaw yung talunan sa lahat na to . Yun na nakita ko. May iba sa inyo. May nakita akong departure. May travel ba kayo? Nagiging mabagal ang lahat ng situation mo. Sa pera, nagiging mabagal. Sa mga paghihintay, nagiging mabagal. Sa mga pagbabago, nagiging mabagal. No? Ang dami mong aces, Siguro, ibig sabihin, this is the time to start a new beginning sa buhay mo. No? Yun na nakikita ko. May binibigyan ka ng pera? Nakita ko naglalabas ka ng pera. Or maglalabas ka ng pera. Diba dito may travel talaga? Talaga? There's an offer akong nakikita sa'yo. Sa iba dito, may offer daw ako nakikita. May o-offer daw yung taas ata. Hindi ko alam kung opportunity Pero nakita ko dito opportunity. Either trabaho, business, beginning. Beginning to. Nakita ko, this an offer na iaalok sa'yo. Pero ang nakikita ko dito, yun is kung igagrab mo siya. No? O kaya meron na mga idea, ako nakikita sa'yo na gusto mong gawin, pero nagiging slow o ang tagal mo na itong iniisip. Nakita ko, may tao rin akong nakikita sa'yo na ang tagal-tagal mo na siyang sinusuportahan. Na ang tagal-tagal mo na siyang binibigyan ng pera. Na ang tagal-tagal mo na ikaw yung umiintindi sa kanya. Ano mo ba yun? Yan. Sabi siguro na secretaries, ate, pakialam mo.
marites ako eh. Sabay ganun. Hindi, joke. Hindi, ganito ha. Ganito, parang may pag-uusap eh. No? Ganito ang nangyari. Okay, there's a new beginning. May offer dito, no? Sa nakita ko dito. Yes, there's an offer. This is a big offer. There's a victory and success. Ako nakikita sa'yo. Magkakaroon ng pagbabago. There's a star, no? Sa nakita ko yan. Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ang dami mo nang hinihiling sa taas. No? Ang kulang na lang siguro is focus and take it action, no? Kailangan lang din daw ng ano tawag dito? Pag-iipon ng money. Sa nakita ko dito. Kailangan daw panindigan mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. Yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung mga idea na naiisip mo, o gusto mong magsalita, maaring gusto mong magsalita, may mga idea ka na gusto mong gawin, project, business, kung ano man yun na gusto mong gawin, panindigan mo raw. Yun ang nakikita ko. No? Kaso, yung iba dito, before silang mag-take it action, bago sila mag-new beginning sa buhay nila, mas may importante pang bagay ata na inuuna ang nakikita ko dito. Kaya, hindi pa sila nakakapag-start ng new beginning sa buhay nila. Oo, humihiling sila sa taas ng pagbabago, ng renewal, ng revert. Kumbaga, meron na kayong layunin in life na eto gagawin ko. Gagawin ko to. Ganyan, ganyan. Kaso siguro handin kayo sa part na may inuuna pa kayo, may inaasikaso pa kayong ibang situation. Siguro may mga multitasking, multiple priorities, may ini-evaluate pa siguro kayo. Kasi nakita ko iba dito, back and forth ang gusto nila, ang action ang nakikita ko dito. Ganun nakita ko. When it comes naman sa money, iba sa inyo ups and down, no? Siguro di sa time na kailangan mo dito ng strong will no, sa mga decisions na to. Sinasabi dito, may tao rin ako na nakikita na naiinggit, or may nakakasalamuha ka, or may nakakausap ka, or may mga tao ako nakikita dito na hindi ka gusto. Galit sila sa'yo. Hindi ko alam kung inggit siguro. Iba dito kasamahan mo sa trabaho to. Or, hindi ko alam, basta ganun. Nakakausap mo na siya. Sabi rin dito, kailangan mo din daw magpakatotoo sa sarili mo. Kailangan mo daw ng mental clarity. Kung ano man yung idea na gawin na gusto mong gawin, you need to pursue. Kasi there's a victory and success. Iba siguro dito may gagawin kayong project na own project. Business man yun. Sa pagkakaperahan, something. Or kung ano man yung idea. Yan. Nakikita ko rin siguro yung iba yung trabaho nyo is in social media, communication, speaker, TikTok, Reel, Facebook, YouTuber. Basta maraming tao nakikita ko, maraming tao. May mga tao. Siguro ganun ang trabaho nyo, no? Yun yung nakikita ko. Nakita ko rin yung pagiging matulungin mo. Tingnan nga natin, ano pong pwedeng malaman natin? Magkakaroon daw ka ng mga, inspirasyon. Wow. Wow, ang ganda nito Iba dito, magkakaroon kayo na kung ano yung naiisip yung gawin nyo. Yes, twice nang lumabas sa atin ang victory and success. Sabi ko sa'yo, yun ang trabaho mo You will become a center of attention Oo, you will become, yung iba dito, you will become a center of attention. Hindi ko lang, parang, handun ka sa part na may achievement, ang daming nakakakilala sa'yo, ang daming nakaka-recognize sa'yo, ang daming supporters May fame. Sikat ba yung pinagtatrabahuhan mo? Yan. Siguro sikat yung pinagtatrabahuhan mo. O kaya ikaw yung sikat. Baka artista ka. Baka nagtatrabaho ka sa government. Baka YouTuber ka. Parang, ba't ang daming nakakilala sa'yo? Ganyan. Yun nakikita ko. Yes, may hindi ko mapakali, tatanungin ko ulit Ano mangyari po dyan?
Ibig sabihin, may gusto talaga kayong ma-achieve sa buhay nyo. Oo, may gusto talaga kayong ma-achieve sa buhay nyo. Ibig sabihin, gusto nyo nang mag-start talaga ng new beginning. Yun na nga lang kung gusto mong gawin. Nasa sayo yun. Kasi nakita ko ngayon, na-hurt ka eh. Nakita ko ngayon na nadi-disappoint ka kung nasaan ka eh. Yun nakita ko. Sa iba ganun. Pero kung ano yung idea na gawin nyo, dalawa o Queen of Pentacles. Ano po mangyari? Saan? Ingat sa pera ha. Okay, ibig sabihin yung iba dito nakapag-desisyon na, no? Nagkaroon na ng enlightenment. Kumbaga, halimbawa, may trabaho ka ngayon. Nagkaroon na ng enlightenment na, o sige, dito muna ako. Yung iba naman, nagkaroon na ng enlightenment na susubok ng bagong tatahak ng bagong landas. Yun nakita ko. Oo, nagkaroon na ng decisions in life. Sa iba, ganun nakita ko. Nakita ko rin yung may mga exciting na mangyayari sa buhay mo. May happiness. Within September, may makukuha ka daw na ano eh. Maliit o malaki man yung reward, may makukuha ka. Success. Magkakaroon ng material increase sa'yo. Kailangan mo daw ng mental peace. Magpahinga ka rin sa nakita ko dito. May tao dito na kailangan ng healing pero magkakaroon ng recovery. Ano pwede ko malaman dyan? Okay. May celebration ba? May pupuntahan ka atang celebration? Ibig sabihin yung iba dito, susubok na talaga ng bagong landas. Kasi parang handun na kayo sa parte ng buhay nyo na, ano ba to? Handun na kayo sa parte ng buhay nyo na you are willing to grow. Na parang siguro nahanap nyo na yung talent nyo, kung saan ka magaling, ganyan. You are ready to grow, you are ready to explore. Parang handun ka na, forward ka na sa mga plano mo. Yung iba ganun, magte-take a risk na. Yan, makakaramdam ng iba dito ng freedom or may adventure kayo na gagawin. Sa nakita ko ito, kaya medyo excitement ang nakikita ko yung iba dito. May exciting part ako nakita. Baka may adventure kayong gagawin or may travel kayo, no? Yan, may mga activity siguro ako nakikita sa inyo. Kumbaga may mga happening. Okay. Meron akong nakikita dito na ikaw or ibang tao, ako nakikita na umiiwas siya. May tao na umiiwas dito na mawasak ang isang foundation. Umiiwas na mag-end ang isang foundation. Talaga? Oo, malapit to sa puso mo. Maybe ikaw ito, malapit sa puso mo. Alam mo yung kahit nahihirapan ka na. Alam niya na nahihirapan ka na, pero yun, nagkakaroon ng transformation. Bakit po? Oh, maring asawa mo siya, maaring boyfriend mo siya, maaring ikaw rin to. Umiiwas ka sa isang sitwasyon kasi natatakot ka na magkaroon ng gulo, away, hindi pagkakaintindihan. Paano magkakaroon ng bagong mundo, magkakaroon ng bagong life? Paano maayos kung may mga pag-iwas na ganun? Para may sitwasyon na iniintindi mo talaga. Ano pwede ko pang malaman dyan?
Iba nga talaga dito either boss mo, malapit sa puso mo, asawa mo, karelasyon mo. Ganun. Kahit okay lang sa'yo na medyo, o kaya sa trabaho mo to ha. O kaya sa family, sa boyfriend, girlfriend, asawa. Okay lang na kahit na alam mo na hindi fair. Well, nasa sa'yo naman yun. Decision is in yours, no? Sa nakita ko dito. Wala. Nasa iyo ang pagbabago. No, kung ano man ito. Kahit nasabihin ko dito na, there's a new beginning. Pero hindi naman. Ayoko naman magsinungaling, diba? Sinasabi ko lang yung nakikita kong nararamdaman dito. Well, siguro, this is a time na kailangan mo magdesisyon sa buhay. This is the time na huwag kang matakot. Kasi natatakot ka na baka may masaktan, baka masaktan. May tao na ganun may tao na umiiwas, baka masaktan, baka may masaktan. Nagkakaroon ng delay, kumbaga, dito sa situation. Kumbaga, gusto ng pagbabago, pero nagkaka-delay. Yun ang nakita ko. Kailangan mo magdesisyon. Kailangan magkaroon ka ng rules sa life, no? Bigyan mo ng rules ang buhay mo. O itong tao na to. Yan, medyo nagkakaroon ng pag-aaway, when it comes sa relationship, sa asawa, sa girlfriend, sa kasama sa trabaho, sa magkakapatid, kung sino man to. Yun, nagkakaroon ng conflict. Anong pwede ko malaman kayo? Okay, ibig sabihin, sa isang relationship, relationship man to o sa trabaho mo, hindi ko nakikitang masaya ka. Pero, someone here is always they say sorry. Andun pa rin yung say sorry, andun yung pa rin pag-alok, pero yun, collaborate ka pa rin, pero kailangan kasi parang andun pa rin yung suporta, pero you feel hurt. Hindi naman porket, huwag mo sabihin na twin flame mo to. Well, ganun naman, minsan ganun talaga ang twin flame, masasaktan ka. Pare-pareho lumalabas. May pagbabackstab sa nakita ko sa'yo. May naalala ako. May sumasakit ba likod sa inyo? Siguro try a new path sa iba, no? Sa iba, you need to try a new path. Huwag kayong matakot, kailangan nyo harapin yung takot nyo. Handun kasi kayo sa part na hindi kayo makapag-desisyon. Natatakot kayo sa mga mangyayari. Huwag kayong matakot. Kailangan maging emperor kayo. Magmatigas kayo. Buhay mo yan sarili mo yan, diba? This is a time to think, if you want to crossroad, mag-crossroad ka. Kailangan mo harapin yung takot mo. You need to face a difficult decision sa buhay mo. Decision making to. No? Huwag kang, use your mind and intellect. Hindi puso. Ibig sabihin matagal na kayo nito. Siguro itong karelasyon mo, andito na kayo sa parte ng buhay nyo na nasa 4 years, or more pa, 4 years, 6. As in, magtagal na kayo nito. O baka naman, nasa 10 years na kayo, or more than pa, Parang you take responsibilities. Ang dami mong responsibilidad na inaaklang sa balikat mo. Sa nakikita ko dito. Anong pwede ko malaman? Nandun yung stress, struggle sa'yo
Ikaw yung nagtitake ng responsibility when it comes to your relationship. Family mo man yan, boyfriend, girlfriend, asawa, anak mo man yan, handon you're taking your responsibilities din talaga. Ikaw ang umaano ng responsibilidad. Sa nakita ko ito. Ikaw yung nagbibigay ng effort. Kahit na nandito na nalalulungkot ka, minsan nagsisisi ka na no? Nagkakaroon ng pagka-failure sa lahat ng ginagawa, no? Handun yung handun yung pagtataksil din, and then yun nga, isolation, loneliness, sadness, regret, as in disappointment ang nakikita ko sa'yo. Malungkot, nagkakaroon ng financial problem, masakit ulo, paa, sumasakit na, nananakit na ba sa inis? You still hang. Yan nakita ko. Siguro move din, ano. Arigato namaste, God bless.